Mga kabukto, welcome sa ating SOL Lesson 6, ang Successful Leadership ang title. Sabihin nga natin lahat, Successful Leadership. So, shoutout po sa ating pastor na si Pastor Joey. Alam po makikinig po kayo. Nasa Bicol po kayo, ingat po kayo dyan. Nag-mission po sila ni Ma'am Buena. So, start po ng ating lesson. May mga papakilala ako sa inyo, pero bago ang lahat, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Isa pa. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Yan. So, sa scripture na to na binasa natin, si Apostle Paul yung nagsasabi sa mga Church of Corinthians, how to live our lives para kay God. It's like a runner. Nasa karera daw tayo. So, ang isang runner, ang goal niya ay ang manalo o matapos yung race. Tama? Kasi kung sino lang yung mananalo, sinabi niya dito, sila lang yung may... Ha? Ay, hindi Felix manalo. Iba yun. No? So, lahat daw ng mananalo ay merong premyo, no? So, parang sa relationship, kahit na isang babae, marami nanliligaw, ilan lang dapat manalo, Ate Joyce? Isa lang. Dapat isa lang, no? Siya yung mananatiling tumatakbo, nagpupursige, at focus siya sa prize, sa finish line. So, tayong lahat dapat ganon. So, ang goal natin dito sa ginagawa natin ay, kayo ay maging successful. Hindi lang basta leader. Sabihin nga natin ulit, successful leader. Yan. Paano ba natin madidistinguish na ang isang leader ay successful? O nga, no? Daming leader sa bayan namin, pero mga ungas eh. Paano ba natin masasabi na, kayo, Kuya Almer, paano mo masasabi na ang isang leader ay successful leader? Idea lang, kahit ano lang nasa isip nyo. Kaya, Kuya Almer. Servant heart. Yun, may servant heart. Gusto niya talaga magsilbi. Sige, Kuya Aris. May vision siya. Yun. Si Kuya Jumong. Hindi kurakot. May integrity. Yan, may integrity sa buhay. Ikaw, Ate Joyce. Naririnig kayo. Huwag kayong mag-alala. Makinig. Ano, eto, si Madam, Madam Gina. Ayan, amen. Good pa. Bago, medyo na-offend, hindi naman na-offend, parang tumaas lang yung kilay ko nung nakapakinig ako ng isang reels ng isang nanay. Tinuturuan niya mag-dictate yung anak niya. Maliit pa lang kung ano yung mga mabubuting ugali. Alam niyo ba, sabi niya doon, inano niya doon sa anak niya na, you're not a follower, you're a leader, you're not a follower. Ba't ganun? So, bata pa lang siya, natuturuan na siya na mag-lead lang, pero hindi niya maranasan mag-follow. Delikado yun. Bago ka maging mabuting leader, kailangan you must be a good... Ikaw, nasa likod. Si Kuya Making. Madaling nakita. Slogan ko yan. Bro, pag nakandidato ako, yun yung slogan ko. Dan Sebastian, madaling lapitan, mahirap hanapin. Hey! Si Ate Bre, para sa'yo, ano ang successful leader? Nag-create siya ng mga leaders. Yun. Oh, grabe na. Big word yun, ha? Si Kuya Brian. Madaling nakita ng tao. Yan, madali din. Approachable. Okay. Si Kuya Adrian. Yan. Nagki-create din, nagbi-build din ng parang nakikita ko nga kay Kuya Adrian, siya, po-produce siya ng mga leaders din after God's own heart. Ako, ang description ko ng pagiging successful leader ay siya ay leader na tuloy-tuloy sa paglago. Yan. Tingnan nyo, dito kayo, meron din naman kayong mga nangyari sa family nyo within the week. Pero naging excuse ba yun para makapunta kayo dito? Diba? But because you have the heart of a leader. Tuloy-tuloy. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy tayo. Yan ang leader. Tuloy-tuloy. Kahit anong mangyari, hindi.
Ito yung goal ko sa life ko eh. Mag-grow ako kay God, magpatuloy tayo, mag-grow, nagpa-follow tayo kay God. Oo, may issues, may mga struggles, may mga difficulties, pero gagamitin lang din natin yon as our stepping stone to produce in us ng character ng pagiging leader. At dahil doon, meron akong ipapakilala sa inyo na iba't ibang personalities na nagpakita ng best example of ano ba ang character ng pagiging successful leader. Kilala niyo po ba si Hudson Taylor? May nakakilala po ba sa kanya? Taga Cubao yan eh. Hindi, joke lang. Hindi ko alam ba't ako tinatapat sa mag-speak lagi tuwing tanghali pagkatapos nyo kumain eh. Napipilitan tuloy akong magloko eh. Para hindi kayo antukin. No? Kilala niyo ba to? Si Hudson Taylor? Hindi yan yung tatay ni Taylor Swift ah. Kung i-google nyo, eto yan. Nandito yan. Tingnan natin yung sinend ko kay kuya, no? Hudson Taylor. Ayan. Ba, kulain mo nga naman. Sino siya? Hudson Taylor, nabuhay siya noong 1832 to 1905. He was a British missionary. His dream was to evangelize the people of, anong bansa? China. Karamihan sa atin ngayon, galit sa China. Pero itong taong mahal niya ang China kahit di siya Chinese. British siya, oh. Nung 1832 nga, baka hindi pa kilala sa civilization ang bansa ng China. Pero siya, may dream na kagad siya na ang mga Chinese ay makarinig ng gospel ni Lord. At alam nyo, dahil doon, maraming Chinese po ang nakarinig ng gospel. No, maraming naligtas, maraming natanim na churches. At isa po doon is nagkaroon po siya ng China Inland Mission na hanggang ngayon ay I think na patuloy pa rin pong nagwi-win sa mga Chinese people. Yung dream niya ay naging reality. Totoo. Amen. Pinapangarap niya lang na ang mga Chinese ay makakarinig ng gospel, no? Sige, turn niyo po ang ating notes, ang ating book sa lesson natin ngayon. Successful leader is a dreamer. Sabihin nga natin dreamer. Yan, makakatulog mamaya si Jumong, ibig sabihin na magkakaroon siya ng dream. Qualified siya maging leader. No? Yung iba, nilalait yung mga natutulog sa klase, pero hindi. No? Ngayon, may iba na yung tingin natin sa kanila. Sabihin nyo, kapag nagising kayo, di ba? Ay, hindi, sabi, leader po ako, dreamer po siya mga leader. Ibig sabihin nun, ang mga successful leader, sinabi ni Kuya Aris kanina, may vision, may dream. Kayo, mga kabukto, may dream ba kayo na gusto nyo maging reality in terms na paano makikilala ng paligid nyo yung pag-ibig ng Diyos? Ako, ang dream ko, siguro, lagi ko yan pinagpipray na yung mga relatives ko talaga. Hindi man ako yung gamitin ni Lord is ma-save sila. Ang dami kong relatives. Although, yung sa father side ko, kasi nga, legitimate kami, no? Hindi kami talaga legal na family ng father ko. Pero may mga kilala ko doon. Pinagpipray ko sila na makakilala sila sa Panginoon. Sa mother side ko, alam nyo sila, 12 magkakapatid. Lagi pang galit yung lolo't lola ko noon, pero naka-12 sila. Di ba? So, ang dami nun. Puro. Alam nyo ba, meron na sa aming lahi namin sa mother side na 2 pastor. Ako pa lang. Tsaka yung pinsan ko. Pero ano siya, ang tawag ng Baptist. Mag-aaral pa lang siya magpastor. So, isa ng katuparan yun na magkaroon ng mga pastor sa pamilya namin. Amen? Yan, gagamitin ni Lord para mag-share sa mga relatives namin. At yung pinsan ko na yun, magiliw siya, no? Parang lahat meron siyang contact sa mga tito-tita ko. Maganda yung relationship niya sa mga relatives namin. Unlike me, kasi napunta na ako sa Manila, simula nun, hindi na ako nagkaroon ng talagang, constant communication sa kanila. So, ang isang leader, no, ay he strengthened their faith so that they can carry out their dreams. Si Joseph, no? Nasa si Joseph Tupain? Yan. Hindi, tulog na. Dreamer kasi siya. Amen? So,
Yung mga leader natin, no, nangangarap sila sa binibigyan sila ng ability ng Holy Spirit, yan, no, this kind of leader has dreams given by the Holy Spirit. Hindi lang siya yung dream na dream mo lang. Dream siya na given by the Holy Spirit. And they are continually declare the miracle as a reality in their life as it were something that already possessed. Katulad ni Hudson, no? Si tropa nating si Hudson Taylor. Yan. Hindi pa nila nakukuha yung pangarap nila, nag-a-act na sila na parang nakuha na nila. For example, may ano yan eh, may isang bata daw, kwento to, matagal na yung naging tagtuyot, no, drought sa lugar nila. Eh nag-pray sila at sinabi nung, hindi ko alam kung prophet yon o parang ano nila, spiritual leader nila, bukas uulan, sabi sa akin ni God. Pumunta lahat tayo sa sa city square. Antayin natin doon umulan. Pag pumunta tayo lahat doon uulan. So lahat ng mga tao excited kasi tagal na walang ulan sa lugar nila eh. Pumunta lahat. Pumunta lahat. Pero alam niyo ba, sa lahat ng pumunta, isang bata, yun ay iba. Bakit? Tanungin niyo bakit? Pumunta siya doon, siya lang ang may dalang payong. Yun yung faith. Tama? Hindi pa nangyayari, pero nag-decide na siya na mag-respond doon sa katotohanan na hinihintay niya. Uulan pala eh. Doon na lang akong payong. Tama? Paano ba ang faith natin when we are dreaming for something? Hinihintay mo lang ba siya o gumagawa ka na ng mga action just as if na nangyayari na siya ngayon? For example, sa pag-aasawa, paghihintay ng bibigay sa'yo ni Lord. Naghihintay ka lang ba for the sake na, dadating naman yan kung dadating. O ikaw mismo, nagpe-prepare ka na to be a better person para dun sa wife o sa husband na ibibigay ni Lord sa'yo. Nagpe-prepare ka na. Ako, lalaki. Nagpe-prepare na ako na yung mga nakikita ko, yung mga pinapanood ko, yung mga binabasa ko, is about purity. Tama? Kasi, ako naniniwala at any time, I should be ready pag binigay na ni Lord. Kasi alam ko naman dadating eh. So ako, bilang lalaki, magiging responsible na ako. Tama? Mag-iipon na ako. Tama? Amen ba yun? Si Kuya Making, nagpe-pray siya ng business. Nagdi-dream siya ng business. Ano dapat ang ginagawa niya ngayon kahit hindi pa nangyayari? Ipon. Nag-aaral. Tama? Nag-aaral ko na ng basic accounting. Kasi ang accounting ang heart ng business eh. Pag di ka marunong mag-accounting, mahirapan ka. Hindi ka marunong maglista? Hindi mo alam kung ano yun, Signs and Wonders. So, saan na to? Nandito pa to kahapon tong pera na to Hindi ka naglilista eh. Hindi ka nagre-record. Yun ang accounting. Naglilista. Ina-account mo. Pag businessman ka, mahirapan ka pag wala kang skills doon. Amen? Amen. Doon, ganun dapat. Ganun dapat. Pag may pinagpipray tayo, pinapangarap tayo na panaginip na binigay sa atin ng Holy Spirit, dapat nag-a-act na tayo just as is, nandito na yung blessing na yun. Amen? Next. Kilala niyo ba to? Si Smith Wigglesworth. Ayon kay Meta, sinearch natin yan. Si Smith Wigglesworth, nabuhay noong 1859 to 1947. British ulit siya, no? Mga Briton, evangelist and faith healer who played a significant role in the early Pentecostal movement. He is often referred to as apostle of, di ba? Yung kanina, dream. Ngayon naman, is faith. Yung parang sinare ko rin ngayon, no? Yung, kung mabibigyan ba kayo ng fruit of the Holy Spirit, ano yung pinakagusto nyong mabigay sa inyo? Ay, gift of the Holy Spirit. Meron diyang prophecy, speaking of tongues, wise management, healing, prophetic ability. Anong gusto niyo ma-attain? Yan yung mga gift ng Holy Spirit eh. O kaya yung pagiging yung magaling ka mag-encourage, encourager ka. Ano pa? Yun nga yung nabibigyan ka ng wisdom to predict yung mga mangyayari, prophecy. Ikaw, Ate Pre, anong gusto mo sa gift ng Holy Spirit na lalo, yun, kumbaga, ma-receive mo siya at doon ka mag-grow?
Prophecy. Okay. Words of wisdom. Ikaw, Ate Joyce, anong gusto mo? May ideya ka ba doon sa gift ng Holy Spirit? Gusto mo ganda lang talaga ang puhunan. Maganda naman tayo. Encourager. Yan. Si Mami Gina. Gift of healing. Si Kuya Almer. Pwede ba sana all? Sana. Pakyaw. Tinakyaw. Pwede naman po. Wala na. Pero kung may pabibiliin ka ng isa, Siya. siya. Ano ba yun? May sumingit. Siya. Yan, words of wisdom, mga ganun po. Proper management. Gift po kasi ng Holy Spirit. Pagtuturo. Word of wisdom. Yan. Sino pa gustong sumagot? Ako, kaparehas lang ako ni Ate Gina. Gusto ko nung healing. Gusto ko ng gift of healing. Kasi, nakakasakit kasi ako eh. Alam mo, kahit anong pera mo, kahit anong meron ka, pag may sakit ka, di mo kaya enjoy. Na-realize ko yun. So, sabi ko, Lord, pag meron akong pinayaan mo ako ng ganun, isa sa mga gusto kong i-give, parang ibigay sa mga tao, yung service na gusto kong ibigay, is yung healing. Kasi, pag healed ka, kahit ano ulam mo, pag nalaman mo magaling ka na, okay ka na eh, masaya ka na eh. No? Ang saya nun. And itong tao na to, no? Isa siya doon na ang faith niya talaga magpagaling. At yung kagalingan kasi, pag naranasan ko na kasi yung pumunta, nagpa-test na ako sa lahat ng medical test. Tapos pumunta na ako sa mga doktor. Wala silang nabigay na lunas doon sa nararamdaman ko. Wala. Saan ako pupunta? Tama. Kung yung mga espesyalista, yung mga doktor, wala na magawa sa kaso ko, doon sa case ko. Doon ako nag-start talaga isigsigad. No? Doon niya ako pinagaling. It's by faith. Kaya yung mga tao na yun, may talaga na gift of healing, talagang gift ng Holy Spirit yun. At tayo mismo, gawin nating practice, no, mga leaders. Practice nyo every time na may nagsasabi sa inyo. Ako lang, no, bago mag-encounter, pagkagising ko, sobrang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit na feeling ko hindi ko maano yung encounter nung kahapon. Hindi ko ma-enjoy, hindi ako makakapag-function ng maayos. Pero alam nyo, nag-pray lang ako. Nag-pray lang ako. Parang nabato-bala lang ako nun eh. May nararamdaman ako, bakit ko tinitiis, pwede naman ako mag-pray. Nag-pray ako. So alam nyo, pagkaligo ko nawala. Yun, naayos ko na-enjoy ko yung encounter, nagawa ko yung dapat kong gawin, may lakas ako, no, na ma-enjoy. So tayo rin lahat. Lahat tayo, kung magkakaroon tayo ng faith, and faith can move mountains. May nagsasabi sa inyo, ang sakit nga ng ulo ko, nangihina nga ako. Alam nyo ba, it takes faith para sabihin mo dun sa tao na, sige, pag-pray kita. Hindi ako yung magpapagaling sa iyo, pero naniniwala ako na pag naniwala tayo kay God, kaya na tayong pagalingin. Siya yung provider natin ng good health. Amen? Amen ba yan? Kasi natatakot yung iba eh. Baka pag pinag-pray ko, walang mangyari. Hindi mo naman trabaho magpagaling, trabaho mo mag-pray. Tama? Tama. Hindi lang physical na sickness. Kahit may mga emotional problem yan, finances na problema yan. Healing ang kailangan dyan. Sa relationship, di ba? May nag-o-open up sa'yo, puro mga rant. Lalo na yung mga sa politika ngayon. I believe yung mga tao na sobrang attached ngayon sa sa nangyayari sa ekonomiya natin, yung sobrang daming pinupost, mga negative. Alam nyo, they are hurting. At nagre-release sila nung pain na yun. Betrayal na yun. For example, betrayal yun eh. Yung binoto mo, tapos nag-ungas. Lumabas yung tunay na kulay nung nandun na siya. Betrayal yan, di ba? Nagtiwala ka eh. Ipirinomote mo pa nga sa kaibigan mo, nakipaglabang ka pa eh. Nakipagdebate ka pa. Di ba? Tapos naging ganun. Betrayal yun. And kapag may betrayal, kailangan ng healing. Amen? Kailangan ma-heal tayo. By faith. Kailangan po yan. Hindi po natin ipagkait yan sa mga tao. Leader tayo. Mabibigyan po kayo ng mga sarit-saring klase ng tao. No? Na may iba't ibang istorya, iba't ibang pinagdaan.
Kailangan ready ka to pray in faith para sa kagalingan ng tao na yun. Amen? Yun po yun. Nire-ready po tayo ni God. No? At hindi po nila makakalimutan yun na ikaw yung taong ginamit ni Lord. Tulad ni Kuya Smith Wigglesworth. Okay, next natin. Sino yung next natin? Nakakatuwa dito sa mga taong to, ang tagal na nilang patay, no? Pero pinag-uusapan pa rin natin sila. Gusto niyo ba ganon? Tagal mo na wala sa mundo? Amen. Yan ang great, ayan ang successful leadership. Wala ka na dito sa mundo, pinag-uusapan ka pa. Sinicelebrate pa yung buhay mo. Yan, tulad ni paring Charles. So, sino si paring Charles Spurgeon? Lagi ko ito narinig sa mga greatest Christian literature. Ito, magaling tong author o manunulat. Si Charles Spurgeon, British ulit siya, Baptist preacher, theologian, and writer who is widely regarded as one of the most influential and iconic Christian leaders. No? Na powerful siya in preaching. No? Sa mga turong aral, theological means ano yan, yung mga doctrine, sound doctrine. Kaya di ba ngayon, ang dami-daming lumalabas na doctrine sa mundo. No? Tuloy yung mga tao, hindi na nila alam kung anong aral yung papaniwalaan nila. Nung panahon ni Charles Spurgeon, siya ang naging isa sa pinaka-foundation ng totoong theology. Rooted and founded siya sa totoong meaning, totoong context ng biblical foundation na marami sa atin ngayon ay na-enjoy natin yon yung foundation na yon, no? Sa iba't ibang culture, iba't ibang nation. Dahil may isang Charles Spurgeon, no, na nagpakadalubhasa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So yung pagiging dreamer mo, guided by the Holy Spirit, yung pagiging faithful mo, guided ka na ni God, ay ang foundation nun is yung kaalaman at kalaliman mo sa salita ng Diyos. Kapatid, gaano ka ba kalalim sa salita ng Diyos? Ilang oras o ilang sandali ng bawat araw mo ba ang nai-spend mo para lang mag-aral ng Word ni God? Magkaiba ang kaalaman sa kalaliman. Tama? Common yung, alam mo, alam na ng lahat. Pero ano ba yung sinasabi nating kalaliman? Ito yung meron kang correct and direct revelation ng Word ni God sa buhay mo. May sinabi ko kay Aris, no? Tapos gusto ko pasabi niya kay Kuya Mapping. Yung sinabi mo sa kanya, yung pinapasabi ko, mas malinaw ba yung sinabi mo o yung sasabihin ko na dapat direkta sa kanya? Sino ang mas sa tingin mo mas malinaw na pwedeng mag-explain nung pinapasabi ko kay Making? Ikaw o ako? Ako. Kasi bakit? Direct, no? Direct kong sinabi sa kanya. Pati facial expression, pati yung action, yung gigil ko. Makukuha niya. Unlike ko kapag napunta lang sa'yo, kumbaga, pwedeng mabawasan, pwedeng madagdagan yung context, yung meaning. Pero pag direct, gano'n. Alam niyo ba gano'n din yung word ni God? Mahirap na lagi ka na lang umaasa sa sinasabi ng iba. Hindi ko naman sinabing huwag kang magtiwala sa pastor mo, sa leader mo. Pero alam mo ba na pwede kang direct kay God? Makarinig na revelation niya? Kung bibigyan mo lang siya ng oras. Kung magiging seryoso ka lang makinig sa Kanya. Amen? Kanina na sinasabihan ako ni Pastor Amy. Kala niya daw ako yung magpipreach mamayang hapon. Sabi niya, ay si Ate Ling na pala ang magpipreach. Siguro kasi ang dami mong ginagawa. Sabi niya ganun. Opo, mami, lagari ako pag Sunday. Yan, tutugtog pa ako. Tuturo ako SOL. Siguro na nila na, yun nga, sila na lang. Tapos, sinabi niya, alam mo ba na nung panahon namin, tatawagin na lang kami sa harap. May emergency. Tapos, tatawagin na lang daw sila sa harap. Sila magpipreach. Hindi mo naman alam yung preach nun eh.
Ano i-preach mo? Hindi ka rin nasabihan na ikaw mag-preach. Kukuha lang daw talaga sila sa personal revelation nila, sa devotion nila. Eh, malay mo wala silang devotion. Ano yun nila doon? Di ba? Ano sasabihin nila sa harap? Kung puro lang sila Candy Crush. Wala pa palang Candy Crush na. Di ba? Ang hirap. Sabi ko, nakakabilib naman yung mga tao dati. Ready daw sila eh. Ready kami lagi dan. Pag tatawagin kami, biglaan. Ready. Ganun po ang nagagawa ng tao na seryoso sa salita ng Diyos. Ready lagi. Amen? Sabi mo nga sa sarili mo, I am ready. May lalapit sa'yo, Kuya Almer, humingi advice sa kanyang pag-aasawa. No? Ang hirap naman na ibibigay mong advice nun galing sa pinanood mo kagabing K-drama. Diba? Diba? Ang hirap. Eh, yung mga K-drama ngayon, hindi ako natutuwa. Alam niyo bakit? Tanongin niyo ako bakit? Hindi ko binabas yung mga mahilig sa K-drama. Pero alam niyo ba dahil dyan sa sobrang idealistic na ng mga Korean o kahit anong mga love story na yan, nagbibigay sila ng sobrang taas na standard sa mga couple ngayon na pag di mo naabot, hindi ka na ideal. Scripted yun eh. Tama? Scripted yung situation doon, scripted yung mararamdaman ng partner na doon. Lahat yun, planado. Buhay mo ba? Lagi planado. Anytime ba, kaya mong gumawa ng tamang desisyon sa specific situation? Hindi. Eh, yun yung napanood nung taong kausap. Eh, ba't si ganito? Ang hirap naman kalaban nun, di ba? Tama? Eh, what if, ready ka dahil sa may revelation si God sa'yo? Hindi pa nangyayari, pero alam mo na yung dapat gawin. Bakit? Guided ka ni Lord. Ako, madalas po ako niya nakakaranas. Yun talaga yung thankful ako sa Holy Spirit. Tawag ko nga sa Holy Spirit, hero eh. Kasi alam niyo, maraming beses sa life ko na mapapahamak na ako sa isang decision na ginawa ko. Pero alam niyo, at that exact moment, may maaalala ko na isang instances, isang idea, isang situation na alam ko, bakit, ang tagal ba't ngayon naaalala ko? Ang tagal ba't naaalala? Hindi ko alam bakit ko ginawa yung bagay na yun. Yung pala, yung bagay na yun is my preparation to respond dun sa situation na nasa harap ko ngayon. At sabi ko na, napapatunayan ko, Lord, alam mo nga talaga yung nangyayari sa akin. Hindi mo ko papabayaan. Miracle yun. O isang instances, guys, na naano ko yung voice ng Holy Spirit. Nagpipray lang ako noon ng mga Nag-apply po akong trabaho, sa Robinson's Galleria. Saan nakapunta ng Robinson's Galleria? Sa Ortigas? Yan, no? Sino nakipag-date doon? Ikaw? Wala pa. Hindi ka pa nakipag-meet up doon. Maganda doon, bro. No, joke lang. Nag-apply akong trabaho. Tapos, alam niyo po ba na ang Robinson's Galleria ay, alam niyo kung anong lungsod siya napapabilang? QC? Ortigas yun, di ba? Ang Ortigas part ng Mandaluyong, pwedeng Pasig. Tama? Ortigas yun eh. Pwede rin San Juan. Nasa gitna siya. So alam nyo ba na hindi nagsabi sa akin yung employer ko na mag-a-apply ako ng mayor's permit. Kailangan yun pag nag-a-apply. Nag-apply ako sa Pasig. Pasig yun. Kasi nga, Meralco Avenue yun eh. Pasig part ng Pasig yun. Apply ako dyan. Ang haba ng pila. Magbabayad na lang ako. Ganun. Mahal yun eh. Mahal yung panahon na yun eh. Mahal pa na kasi hindi pa si Biko eh. Shout out, Mayor. Dalawa na lang. Isa na lang yung Isa na lang yung nandun sa harap ko. Okay, mangyayari. Pero hindi ako mapalagay. Excited nga ako dapat kasi yan na lang requirements ko. Papasok na ako kinabukasan. Hindi ako mapalagay. Nagpipray ako. Lord, ano ba dapat? Alam nyo, bigla na lang lumabas sa isip ko na umalis ako sa pila. Ang haba nun eh. Sayang na yung pinila ko eh. Pero umano ako sa pila. Sabi ko, hindi ko muna tutuloy. Sabi ko, saan lang ganun. Ako lang yun. Sana pagpaliban ko na lang siguro muna. Pray ako nun. Bago pa lang ako sa church nun.
Tapos, lakad-lakad lang ako sa City Hall. Parang inisip ko kung saan uuwi na ba ako, o itutuloy ko magbayad. Alam nyo, nag-text sa akin yung employer ko. Tinatanong ako, nasa na ako? Sabi niya, dito po, sa Pasig City Hall. Ba't nandiyan ka? Sabi niya sa akin, bakit po? Di ba dito po yung permit na, mag-apply ng mga health permit? Hindi dyan. Quezon City yun. Sabi niya gano'n. Tama? Quezon City, Ortigas. Sabi ko, napahinga ako nung Kaya pala, sabi ko sa kanyang gano'n. Kaya pala hindi mo ako pinatuloy, Lord. Sayang lahat yun. Sayang lahat ng requirements ko. Bayad ko. Kung inano niya ako. Kaya yung first time ko talaga na yung voice ng Holy Spirit sa akin. No? Hero talaga siya. Wala naman akong pera nun. Mag-uumpisa lang ako magtrabaho nun. Galing akong probinsya. Pero sa tulong ng Holy Spirit, nag-guide niya ako. Walang nagsasabi sa akin. Binigyan niya lang ako ng conviction. Minsan po may mga ganong instances po. May kutob kayo, may discernment kayo. Kailangan niyo po maging sensitive doon. Una ko pong gustong gawin niyo is mag-pray kayo. Stop ka muna. Mag-pray ka. No? Lord, kung tama man itong gagawin ko, bigyan mo akong peace. Hindi ko man maintindihan itong nangyayari na to, pero alam ko, di mo ako pababayaan. Igugo ko to kung wala man akong maririnig sa'yo, igugo ko to. Alam ko naman, kaya, okay. Ito yung alam ko dapat kong gawin ngayon. Pero, Lord, isang sabi mo lang, willing naman ako ipagpaliban, mga ganun. Amen? Nandun din po sa devotions natin yon. May maaalala ka sa binasa mo. Parang ito yung nangyayari ngayon sa situation ko, no? Matuto po tayo makinig, no? Sa leading po ng Holy Spirit. So, next po natin na pag-uusapang kumpare ko. Tapos na tayo kay Hudson, si paring sino isa? Smith, at si Tropa Charles. Ngayon naman po ay si Boss Joshua. Kilala niyo po ba si Joshua? Joshua Binasoy? Hindi po yan si Joshua Binasoy. Joshua po yan, the son of none. Wala siyang tatay, hindi. Si Joshua po, siya yung, sino tong Joshua na to? Yan, servant siya ni Moises. Assistant siya ni Moises. Successor din, no? Successor siya ni Moises. Ano ang naging assignment ni Joshua nung wala na si Moises? I-lead ang Israelites para sa pag-aaklas? Saan ililid ni Joshua yung mga Israelite? Promised land. Pero anong nasa harapan niya? Bago sila makapunta ng promised land? Giants? Hindi, sa kay Moses yun. Yung biniyak niya yung dagat. Form of water din. Bukod sa dagat. Sino yung magaling mag-basketball? Jordan? Ayan. Jordan River. Wala pang wala pang ferry nun. Wala pang ferry nun, wala pang tulay-tulay na magaganda nun. At para i-lead yung mga tao patungo sa promised land, paano may malaking ilog. Kaya mo ba lumangoy, bro, sa Pasig? Sabi mo, hanggang kabila. Ilan sila nun? Milyon sila nun. Pila-pila sila. Tara, swimming tayo. At yung level ng water ng Jordan River na yon, nasa highest level siya. Hindi talaga siya pwedeng daanan. Hindi siya pwede tawirin ng paalang. So, anong dapat meron to? Si Joshua para i-lead tong mga to. Wala na si Moises. Yan yung pinakamalaking challenge kay Joshua. Paano niya i-lead, no? I-lead yung mga Israelites na makukulit. Makukulit to. Ilang beses na nag-rebelde ito no? Pero si Joshua ang ginamit ni God, no? Gumamit siya nung sinasabi nga nilang dream, faith, and word ni God. Gumamit si Joshua nun. Kung mababasa po natin yan sa mga Joshua na yan, the successful leader edifies lives and reproduce themselves to others. Joshua was able to influence and motivate people to accept God's promise in their lives. Nakita ko na ito nung early days ni Joshua, nung
nag-spy sila sa Promised Land, sa land of Canaan, kasama yung 12 spies. No? Out of 12, 10 yung naniwala na hindi nila kayang angkinin o mapasakamay sa kanila yung Promised Land. 10. Yung 10 na yan, sinabihan yung mga tao ng Israel, guys, scam yung sinabi sa atin ni God. Ang lalaki ng higante doon. Para lang tayong tipaklong. Yari tayo doon pag pumunta tayo. Tuspok. Ano sabi ni Joshua at ni Caleb? Hindi. Yung mga higante na yon, kayang-kaya natin yon kasi kasama natin si Lord. Amen? Para lang silang mumug ng tinapay. Sabi niya ganun. Para lang silang tinapay sa atin. Ngunguyain lang natin sila. Bakit? Meron si Joshua and si Caleb na different spirit. Sila ay great leader. Amen? At yun, nag-found yun, nakuha nila yun sa personal relationship nila kay God at sa kanilang leader. Si Joshua kay Moises. Sino dito may cell leader? Dikit ka sa cell leader mo. Amen? Yan yung tao na binigay sa'yo ni Lord para tulungan ka mag-grow yung faith mo. Amen? Amen? Yan. Lahat tayo. Ano nga tayo? Ang blessed natin kasi sa ibang church, wala naman doon eh. Kanya-kanyaan doon eh. Alam niyo yun? Mag-grow ka kung mag-grow ka. Naranasan ko po yun. Yung church na ganon. Kristyano ka na, di ba? Tinanggap mo na si Lord. Kaya mo na yan. Ganon sila. Nakakatuloy. May iba naging successful, no? May iba, parang tulad din ng mga iba na sarili talaga nila. Pero ang laking advantage no meron talagang leader ka, mentor mo na nililid ka. Kasi, for example, siya bilang leader, nakita niya dito, may lubak. May lubak. O kaya, imbes na shortcut, long cut. Long cut par. Sasabihin niya sa'yo ngayon, Aris, huwag ka na dumaan dito. Kasi nadaanan ko yan. Scam dyan. Dito ka, shortcut. Tama? Bro, ako sa'yo. Huwag mo nang gawin yan. Bakit? Kasi ginawa ko yan eh. Pahamak lang ako. Dito ka. Yan. Yun yung kagandahan ng leader. May nauna na sa'yo mapahamak. No? Na natuto. May nagbayad na ng experience para ikaw, dire-diretso na. Amen? Pero hindi laging ganon. Amen? For example, sa mga sinesel ko, ang kukulit. Ang kukulit. Lalo na yung mga nanliligaw ng iba't iba. Sabi ko, pre, estudyante ka pa lang. Tigas mo ah. Papaalam pa, lakas pa ng loob. Kuya da, maliligaw na ako. Buti nga nagpaalam. Yung iba meron na kagad eh. Wala na akong palag eh. Ano sasabihin ko doon? Gay. Wala. Ever since, sasabi ko sa kanila, wag muna. Alam nyo, nakakalungkot. Unti-unti silang namatay ang relationship nila kay God. Sobrang ang galing, ang sipag nila, motivated sila sa relationship nila, sa family. Ang ganda ng takbo nila. Pero yun yung ginamit ni God, sana i-test sila. Yun, yung pagpasok sa maling relasyon. For the very first place, ang side ko doon, wag muna. Di ko naman sinabing wag na eh. Sabi ko, wag muna. Dahil ako mismo, nung pumasok ako sa relationship, kahit alam ko naman na gusto niya ako, gusto ko siya, malinis intensyon namin, hindi nag-work out. Bakit? Wala sa oras. Amen? Amen ba yan, Adrian? Amen. Wala sa oras. Ang isang bagay, kahit gaano kaganda yan, pag wala sa oras, wala sa timing, masasayang na. Wag mo na sa akin i-depend yan. Kuya Don, siya na talaga eh. Kuya Don, ready na ako. Yun, sige. Ako naman, pag pinilit mo pa rin, ikaw na yan. Bahala ka na dyan. Aabangan na lang kita. Alam mo, mga 2 years, na-depress yung taon na yun. Na-depress siya. Sa paghihiwalay nila ng girl, tapos yung girl ngayon na nakarelasyon niya, nagkaroon ng anak sa ibang lalaki.
Hindi sila kasal. Pero naghiwalay na rin naman sila. So, what if kung... Ayun, bago pala nangyari yun, nabalitaan namin. Umiyak na siya sa akin, Kuya Dan, sana pala hindi ko na tinuloy. Sana pala nakinig ako sa'yo. Nakagawa sila ng mga bagay na talagang pinagsisihan nila. Sabi ko naman sa'yo, bro, huwag muna. So, harapin mong consequence. Tapos yun, later, mga 1 year, 2 years po, nag-aaral siya, college, tapos yung girl na yun, nakakaanak na, nang wala sa oras. At least na-save pa rin siya. Pero nandun na yung, nandun na yung regrets. No? So, bilang leader, ayaw namin mangyari sa inyo yun. Amen? Ayaw namin. Kapartner kami ng parents nyo sa mga single, no? Na gusto namin ilaban yung magandang married life nyo. Pag sinasabihan namin kayo na wag muna, hindi naman namin sinasabing wag eh. Pero alam kasi namin na pagdaanan namin yan. Na nung pinilit namin, nagkasakitan lang. Amen? So sana yun yung natin. Meron tayong influence to motivate yung mga people under us para i-lead sila dun sa promise ni God. Ano pa po? Successful leader has a committed team. Si Joshua, kaya niya na ang lahat, dahil na-build niya yung trust, no? Na-build niya yung respect, no? Na-build niya yung unity sa team niya. Yung team niya mismo, sabi sa kanya, nung papasok na sila sa land of Canaan, nakapasok na sila, tapos sa na nila, ika-conquer nila yung Jericho Wall. Yan, yung Jericho Wall, isa yun sa pinakamataas, matibay na wall na kailangan nilang daanan para makapasok sila doon sa promised land. Alam nyo na hindi yun natibag ng simpleng strategy. Yung Jericho Wall na yun na maraming nagsasabi na hindi kayang patumbayan. Alam nyo paano napagtagumpayan ni Joshua kasama ang Israelites noong time na yon? Alam nyo paano gumuho yung wall na yon? Paano? Nag-march sila, no? Sumunod sila sa instruction ni Joshua. 7 araw, nag-march lang sila doon. Sabi ni Joshua, huwag kayong magsasalita kahit ano. Mag-march lang kayo dyan. 7 beses, hindi ko maalala eh. Sa 7 araw, 7 beses niyong ima-march nyo. At sa ika-7 araw, anong ginawa nila? Sumigaw sila. Sigaw lang. Sigaw lang ginawa nila. Walang kahit anong equipment. Gumuho yung wall of Jericho. Gusto niyo ba yun? Boses mo lang, magigiba na yung mga pagsubok na akala mo hindi kayang solusyonan. Sigaw mo lang kay Lord. Ayun yung nagagawa ng ating pagsunod, no? At yung team natin, hindi yun nagawa ni Joshua na mag-isa. Ginawa niya yun as a team. Kanina, nag-open up tong team ni Kuya Joseph, no? Na sa mga idea nila, no? Pero I reminded them, ano ba yung goal natin? Bilang mga man of God, no? When we're planning to make an event, dapat ang goal talaga natin is to win people and disciple them as a team. Hindi namin kaya yun, Kuya Aris, Kuya Adrian, Kuya Jumong nang mag-isa. Hindi kaya ni Kuya Joseph mo yun. Kailangan niya yung team niya. Amen? Kailangan ka namin sa team, Kuya Making. No? Ikaw ang asset namin. Amen? Amen. So lahat tayo, kailangan natin ng isa't isa. Sabi nga nila, di ba? Teamworks make the dream works. Yan. Successful leader has a lasting leadership. Ito yung sinabi ni Kuya Aris kanina. Meron silang legacy. Kahit wala na sila, yung leadership nila, influence nila, nag-e-echo pa at nagbe-bless pa sa mga next generation. How you imagine, no? Dahil sa leadership na pinagkaloob sa'yo, Ma'am Joyce, no? Na binigay sa'yo ni God, influence sa mga taong nawin mo, sa leadership mo, sa contribution mo sa nation natin. Magde-declare yung presidente natin 50 years from now na yung... Anong date ngayon? Kailan birthday mo? Anong? Year? Hindi, month. July 5. I declare hereby that July 5 will be Miss Joyce,
Ano pangalan niya? Joyce? Christine Bakuyag's Day. Holiday. Para i-commemorate at i-celebrate ang buhay ng isa sa mga pinaka-faithful na women of God sa generation natin. Di ba? Yun yung legacy. Wala ka na, sineselebrate ka pa. Tama? Wala na si Joshua, pero natututo pa tayo sa kanya. That's a great and successful leadership. Ngayon, gusto ko kayong mangarap. No? Pikit lang tayo lahat. No, this time, shoutout sa inyo. Mangangarap lang kami. Pero dahil wala kayo, kami na lang muna.